the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, He's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, He's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, He's making diamonds, diamonds, making us rise up from the dust. He is providing, and it is timing. He's making diamonds out of dust, making diamonds out of us. I won't be afraid to shine. I won't be afraid to shine. I won't be afraid to shine, 'cause He's making diamonds out of dust, making diamonds out of us. Here and now, I'm in the fire and above my head. Sige po, simulan po natin ang ating gawain. Magandang tanghali po sa bawat isa. At tayo po tayong lahat at pasimulan po tayo ni Pastora sa pre-worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Sunday service. Tayo po ay magsimula sa gawain ng Panginoon. Tawagin po natin yung buong family natin at sabay-sabay po tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung Bible natin sa Awit 95 verse 1 hanggang 5. Awit 95 verse 1 hanggang 5. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala, nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Sabi nga po dito, tayo daw po ay lumapit sa ating Panginoon. Maganda na siya ay awitan natin, papurihan po natin, ipahayag natin yung mga kahang-hangang bakit na ginawa natin. At sa pang sinabi po rito, awitan natin siya na may tuwa at galak. Dahil ang ating Panginoon ay napakadakila. Siya ay Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, may-ari ng lahat ng bagay. Harapat na siya po ay itaas ng bawat isa sa atin. Kaya sige po, tayo po ay mag-umpisa sa panalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nakila ka sa lahat, Lord God. Tunay na ang lahat ng bagay, Panginoon Diyos, ay pag-aari mo, Panginoon God. Lord, ikaw, ang kapangyarihan sa lahat, dakila sa lahat, God. Walang may kukumpara sa iyo, Panginoon. Sa hapong ito, hangad namin, O God, na gamitan ka ng mga papuri, Lord God. May kagalakan, Panginoon Diyos, O God. Lord, dalangin namin ang presensya mo, ang siyang sumama sa amin. Dalangin namin, O God, na maranasan ka na bawat isa sa amin. Maranasan namin ang pagkilos mo, Lord God. Ikaw ang manguna sa gawain ito, Lord God. At masampungan ka ng bawat kapatiran, O God. Lord, dalangin din namin, Panginoon Diyos, na patawarin mo kami sa mga nagawa namin kasalanan. Ano mong pagkakamali, pagkukulang, O God. Manghihingi kami ng kapatawaran, O God. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin, O God. Makadalot kami sa iyo na ngayos ang aming mga puso, ngayos ang aming mga kaisipan, sapagkat hangad namin na kami kalugdan mo, O Diyos. Lord, marami pong salamat sa kapamahalaan na ipinagkaloob mo. Anumang palian namin dito sa lupa, ang tatalian sa kalangitan. Anumang aming pakawalan dito sa lupa, ay pakakawalan din naman sa kalangitan.
anumang uri ng kalungkutan, magabag, hurkat, anumang panaling lang na gawa ng Diablo, sakit, kasalanan, tinatalian namin yan sa pangalan ng Panginoong Jesus sukat. Aming pinakakawalan kaayusan, kagalakan, Panginoon Diyos, kapayapaan, kagalingan sa lahat ng uri ng sakit, Panginoon. Totohanan ng mga salita mo at pamumuhay sa kabanalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat sa lahat ng ito, O Diyos, ikaw maitanghal sa aming kalagitnaan at ang tanging kalooban mo ang maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Pupurihin ka namin at sambahin ka namin, mahal ka namin, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon at tayo po'y tumawag sa kanyang halaman. Falling in love, seeking your truth.
and the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. And you are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold, God. I wouldn't trade you for riches untold. You are my You are far more precious than any silver or gold or any riches of this world. Ikaw ay higit na mahalaga sa mga bagay na ito. Ikaw ang buhay namin, O Diyos. Kaya ang lahat ng papuri, pagsamba, pagpaparamal, at pag-ibig ay nauupo namin sa iyo. Sige po, pagpapakan natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po makaupo at mabuti po ba ang Diyos? Amen. At tunay nga na wala pong maipapantay sa Panginoon, no? Kahit na po ba yan ay anong klaseng spirit or what, wala po. At nag-iisa lang po ang ating Panginoon. Amen po ba? At He deserves all these things, no? Lalo-lalo na mga papuri at pagsamba ng bawat isa sa atin. So napakabuti ng Diyos dahil siya po ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kabutihan sa atin. Maranasan natin yan every day, no? Every day. Actually, ngayon po, meron po tayong communion, no? Kung hindi po nakaabot sa inyo ang aming mga announcement, pero every first Sunday of the month, tama, first Sunday of the month, lagi po tayo may communion. Amen? So, kung hindi po kayo nakahanda ngayon, pwede po kayong
lakasan nyo lang yung volume ninyo, punta kayo doon sa isang hacienda ninyo, hindi sa isang bahay ninyo, kunin nyo na yung mga grapes doon, pumitas kayo ng grapes, tapos crush nyo kaagad. Hindi. Kuha po kayo ng mga emblem, no? Kahit kung nag-iisa lang kayo, isang konting grapes lang or whatever na drinks or juice, kung wala pong grapes, at konting crackers. Kung wala po, hindi kayo nakahanda, kahit konting tinapay lang po dyan, kumurot lang kayo dyan, ano? Para hindi po maunahan kayo ng mga daga dyan. So anyway, maganda po na magsabay-sabay tayo sa communion nito. Amen po ba? Masaya po ba tayo? Alam nyo kasi may significance po yung communion na yan, no? Actually, yan po mismo yung nangyari doon sa Golgotha, yung pinatay ang Panginoon Jesus. Yung power na nagmanifest doon ay nagmamanifest din po sa atin sa ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, syempre, hindi ko naman ma-explain sa inyo na lahat-lahat yan, pero sa mga susunod, who knows, no? Ma-explain sa atin, maintindihan natin what's the significance of that communion or the death of our Lord Jesus. So, inulit ko po, kung meron pa po sa inyo na gustong patuloy na magbigay dito sa ating building fund, no? Gawin nyo lang po, ito po yung ating mga details pertaining sa bank account natin na pwede nyo pong i-deposit ang inyong online transaction, pwede rin po yan. Mag-deposit na po kayo sa BDO Savings Account, Forest Hill, Novaliches Branch. Account name po natin, JCF Jesus Church on Fire Incorporated. At account number natin ay 00254801198. So maganda po na makasama tayo sa ganitong pagpapala ng Diyos. At syempre, gusto natin na lahat tayo ay maranasan ito. Amen po ba? Amen. So, maganda na i-prepare din natin yan mamaya, no? During our offering. At kung siyempre, hindi tayo magkikita-kita, so punta lang kayo sa bangko at yun po siya i-transact. So, handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? No? Pero, siyempre, before tayo mag-aral ng salita ng Diyos, or meaning yung pinakamensahe po natin, o the Word, kung tawagin nga natin, ay puntahan po na natin muna yung pag-aaral natin or pertaining po sa tithes and offering. Importante po kasi maintindihan natin ito, no? Kasi dapat ba na tayo ay magbigay ng tithes and offering sa Panginoon? So, sumunod lang kayo ngayon. Ang ganda ng marinig natin dahil mismong yung lahi ni Abraham. Sino po ba mga kalahi ni Abraham? So, tayo po yung mga kalahi ni Abraham, pero patutunayan po ng salita ng Diyos na dapat pala nating gawin yon. Hello? So, dapat ba na tayo magbigay ng tithes and offering sa Panginoon? So, unang napag-aralan natin is para matupad ang tipan o ang covenant na sinet ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Matupad natin yun. Huwag natin payagan na yung covenant na yan ay manatili na lamang covenant. At wala na, hindi natin na-apply. Tayo po nag-apply ng covenant na yan. So, pinagtinuro ko na nung nakaraan dyan, pero dapat masunod natin ito eh. Dapat matupad natin ito. Inulit ko, ang covenant ng Old Testament para iligtas ang tao ay hindi po na iiral ngayon. At never pong nagligtas ang Old Testament or covenant or the law of Moses ay iligtas ang tao. Never po niya maliligtas ang tao. Kasi yung pagsunod, hindi mo masusunod ang lahat ng nasa covenant. Amen po ba? Naintindihan natin. Isa lang ang hindi mo masunod. Wala na. Bagsak na lahat yan. Pero, dahil sa New Testament, dahil sa Panginoong Jesus, dahil siya yung bumaba, siya yung grace ng Lord na pinakita sa atin, at sa pamagitan ng covenant ng Panginoong Jesus, sa pamagitan ng kanyang dugo, kasi siya yung sumunod sa lahat ng Old Testament covenant. Sinunod niya lahat yun. Kaya yan ay naging pure, yan ay pure by the blood of the Lamb. Sa pamagitan ni Jesus. At siyempre, yung dugo niya, yan ang ibububo niya sa cross ng Calvary para sa ipagpapatawad na ating kasalanan. Kasi naghahanap ang Diyos ng totoo at pure na dugo para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan at walang makita. Sinubukan na sa Old Testament, wala talagang makatupad dahil nga sa tao. Dahil di sila makasunod. Pero, dahil sa dugo ni Jesus, tanggapin mo lang ang Panginoong Jesus. John 3:3. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Tanggapin mo lang, ikaw ay malinis na at pinatawad na at nandoon yung nakasunod ka na sa covenant ito. Palakpakan natin ng Panginoon sa ginawa ng Panginoong Jesus na yan. So,
Dapat ba na tayo? So, buksan muna natin sa James 1:25 para maintindihan. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong yan ay pagpapalain ng Diyos sa lahat na iyang ginawa. So in short, sumunod tayo kung ano yung nakasulat sa covenant sa Old Testament. Pero hindi po yung kaligtasan. Inulit ko, hindi po yung kaligtasan ang ating pairalin o ating tatanggapin para sumunod sa Old Testament. Hindi po. Yung Old Testament, yung Old Covenant na mga law nandoon, katulad, honor thy father and thy mother. Sundin natin yun. Sumunod tayo doon, di ba? Thou shall not steal. Hindi tayo dapat magnakaw. Sumunod tayo sa batas. Amen? Sundin natin yung mga yon. At dapat umiiral pa rin sa atin ngayon yun. At tinuro ko na nakaraan yan. Kaya, pangalawa, dapat ba na tayo ay magbigay ng tithes and offerings sa Lord para kilalanin ang pamana natin, yung heritage. Dapat malaman natin yung katotohanan tungkol sa heritage na sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi natin inalam ito, makikita natin bakit ganito, hindi tayo mapagpala. Hello? Isa po to, no? Makikita natin, tingnan nyo. Para kilalanin ang pamana o heritage natin, sabi sa Galatians 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, sino ba rito ang kay Kristo? At tanong dito ni Paul, sinabi ito sa mga Galatians, at kung kayo'y kay Kristo, hindi po tanong, ibig sabihin, i-imply niya to, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Tandaan natin yan, ha? Kabilang tayo, kasi we belong to Christ, hello. Kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. Nakikinig po ba tayo? Kasi yun po yung dapat na makita natin dito. At ang sabi at makikita natin na si Abraham, ay sino ba si Abraham? Abraham was the first tithe payer of record. Siya yung unang-unang nag-tithe na nakasulat dito sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Genesis 14:20, purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Nakaharap niya si Kristo. The pre-incarnate Christ, nakaharap niya ang Panginoong Diyos at binigay niya ikasampu. Hello, yung ikapo niya na nasamsam niya sa mga kaaway. So, tignan din pa natin yung grandson ni Abraham. Sino bang grandson ni Abraham? Si Jacob, si Israel. Nagbigay rin ng kanyang tithes. At sabi ni Jacob, gagawin ko yun. Genesis 20:22, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. Kasi papunta siya rin kay Laban para ma-meet niya yung mapapangasawa niya. At nandun siya sa ilang. At dito sinabi, at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang pinagkakaloob ninyo sa akin. So, gagawin ni Jacob na ibibigay niya ang kanyang alay na ikapo sa Panginoon. So, kita natin, lahat ng lahi nito ay nagbigay sa Panginoon. Hindi dapat tayo makipagtigasan sa Panginoon pertaining to these tithes. Amen? Kaya sabi ko, bakit kailangan ang Kristiyano ay makipagtigasan o makipagkisan o sabihin, ayawin ang prinsipyo ng Panginoon. Remember, ang principle ng Lord dapat sumunod tayo. Amen po ba? No matter what. Kaya tayo wala kasi di tayo marunong sumunod. No? Sinabi na nga ng Bible o salita ng Diyos, ayaw pa rin natin sumunod. So ano nangyayari sa atin? Kaya minsan, ramdam natin na yung hirap sa buhay. Amen po ba? Nangyayari. Bakit kasi? Kasi pinatitigas natin ating puso. Sinabi ng, ibigay natin ang tithes ng Lord at ibigay natin ang ating offering, ayaw pa rin natin. So, sino ang magsasuffer doon sa hindi pagsunod? Amen po ba? Gusto ng Diyos na maalis tayo sa kahirapan. Amen po ba? Hello? He came that we might have life and have it more abundantly. Sinabi ng Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos Pagyamanin tayo. Pero dapat i-apply natin ang prinsipyo o ang salita niya. Amen. Sa buhay para maganap yung pangako na pagpapala. Dapat sumunod tayo kasi sa principles ng Diyos, yan ang iniwan niya sa atin para sundin natin. Amen po ba? Gusto na tayo pagpalain, pero hindi niya ihahagis yung
ginto baka sa ulo pumalo tapos nagkapalit yung ulo, tapos yung ulo nawala, yung ginto napunta rito. So di wala rin, useless din. Di hahagis ng Diyos yun. Ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka na ng instructions. Hello? Anong dapat mong gawin para matuto kang manampalataya sa Kanya? Amen po ba? Kaya faith yan eh. Naniniwala ka ba dito? O hindi ka naniniwala dito, wala na tayong pag-uusapan. Punta na tayo sa susunod na pag-aaral natin. Amen po ba? Pero dapat maniwala ka eh. Amen po ba? Tandaan natin si Levi, no? Tandaan natin si Levi, no? Yung Levitical priesthood, no? Levi, Abraham's descendant and the father of the tribe from which the priesthood came, paid tithes in Abraham. Tignan mo, Hebrews 7:9. Pati yan, nagbigay din. Kaya't na masasabi rin na maging si Levi na kumukuha ng ikapo ay nagbigay ng ikapo sa pamagitan ni Abraham. So medyo malalim yan. Pero kung pag-aaralan mo yung Hebrews chapter 7, ipapakita sa iyo kung paano nangyari ito. Sasabi ko sa iyo, yung lahi eh. No? Yung pamana. Para kilalin ang pamana o heritage natin. Kaya tayo nagbibigay. Kaya tayo binibigay natin ng tithes and offering kasi ginawa ito ng mga nila Abraham, Isaac and Jacob, lahat sila. Ang pamana o heritage natin sa pagbabayad ng ikapo ay nauna bago ang batas ni Moises. Tandaan natin yan. Nauna yan. Ginawa yan. Hindi pa nagagawa ang batas, nagbibigay na sila. Amen po ba? Ipinapakita dito na nauna yung heritage. Kaya napaka-importante sa atin na sumunod dahil kung na kay Kristo tayo, dapat tayo ay kabilang sa lahi ni Abraham. Katulad nga na sinabi, ulitin ko, no? Sinabi nga rito sa Galatians 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, hello, kailan tayo naging kay Kristo? Nung nakipagkaisa tayo, nung tinanggap natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, nung na John 3:3 ka, ano yung John 3:3? Na born again ka. Ikaw ay kay Kristo na. Amen? Si Pablo po nagsasalita na ang Panginoon ay nasa langit na. Si Pablo yung nagsasalita. Nasa last days din po yan. Hello? Kaya nga sabi niya, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham. Hindi to pinapatid ng Lord. Minsan tayo lang yung nagpapatid kasi. Old Testament, sasabihin natin, wala na yan, tapon mo na yan. Hindi po. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, yung Old Testament, para maligtas ka, hindi po mangyayari doon. Ang kaligtasan ay mangyayari sa New Testament, kay Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naintindihan po ba natin? Yun lamang po kaya nga sinabi, naging obsolete ang law. Because ang law of for righteousness and law for salvation, yun lang po ang naging obsolete dyan. Pero yung pagsunod, honor thy father and thy mother, hindi na natin sundin yun. So, ang daming pasaway na bata ngayon. Hello? Kung papatay tayo, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, hindi natin susundin yan. Ano mangyayari sa atin? Ang gulo-gulo na natin. Saan ba sinulat yun? Nasa Old Testament yung sinulat. Amen po ba? Kaya nga, kabilang kayo sa lahi ni Abraham. Sino kabilang sa lahi ni Abraham? Yung mga taong nakay kay Kristo. Tayo nakay Kristo. At tagapagmana. Ano raw? Tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. Tayo tagapagmana. Hello? Kaya kung hindi mo yayakapin na ikaw nasa lahi ni Abraham, at hindi ka maniniwala sa mga ginawa ni Abraham, kasi kung sa lahi ka ni Abraham, gawin mo yung sinasabi ni Abraham. No? Dapat tagapagmana, at ngayon, ikaw ay tagapagmana ng mga pangako ni Kristo. Kaya minsan salat ang buhay natin dahil hindi natin natatanggap yung mga ipinangako ng Diyos sa atin para sa ngayong buhay natin na to. Tandaan natin. Minsan hindi natin tinatanggap yun eh. Naintindihan po ba natin? Hindi natin alam, kapag kalahi ka ni Abraham, kabilang ka sa lahi ni Abraham, tagapagmana ka ng mga pangako ng Panginoon. Hello? Amen po ba? So, kung ikaw kalahi ni Abraham, si Abraham ay nag-tithes, si Jacob ay nag-tithes, ang mga Levitical priesthood ay nagta-tithes, lahat po sila ay nagta-tithes. Anong problema para hindi ka pa rin mag-tithes? Natinag po natin? Anong problema ron? Actually, pera naman ng Diyos yun. Pinag-aralan natin ang lahat ito galing sa Panginoon. Amen po ba? So, wala tayong problema. Ibigay natin yung para sa Panginoon. That is His principle. Kaya minsan nagtatalo yung prinsipyo ng mundo at prinsipyo ng Diyos.
Kaya yung prinsipyo ng mundo, pag yan ang nangibabaw sa buhay natin, talo tayo. Tandaan natin yan. Makakaranas ka ng kahirapan, makakaranas ka ng sakit, makakaranas ka ng kung ano-ano. Bakit? Kasi ayaw mong pagharian ka ng Diyos. And this must be our declaration. Amen po ba? Na tagapagmana tayo ng Panginoon. Bilang kalahi ni Abraham, ito yung declaration natin, bilang kalahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ni Abraham, kinikilala ko, ano raw? Kinikilala ko ang relasyon ng pamilya ko to Abraham sa pagbabayad ng mga ikapo. We have to declare this. Like katulad ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Mahilig tayo i-claim yung sinabi ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Pero ayaw natin i-claim yung sinasabi naman ni Abraham na siya ay nagbigay ng kanya ikapo kay Melchizedek. Hello? Hello? Kasi taliwas ba doon sa gusto natin? Ayaw natin talaga magbigay. So, tayo lang din po ang mamumblema ron. Tignan mo yung sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo. John 8:39, nasasabi na rito, sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sino raw ang ama nila? Sabi ng mga Hudyo, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ang sabi ni Jesus. Amen po ba? Kaso, hindi sila kalahi ni Abraham, maaari. Bakit? Kasi hindi nakikita yung ginawa ni Abraham sa buhay nila. Hindi nila ina-apply kung ano yung ginawa ni Abraham sa buhay nila. Hindi sila nagbigay na ikapo. Hindi nila pinansin ito. Samantalang they always claim na sila'y kalahi ni Abraham. Kaya nga kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay kalahi ni Abraham. As simple as that. Kung sabihin mo, Pastor, Old Testament na yun nga huwag mo nang isipin yun. Huwag mo isipin kung yan ay Old Testament o New Testament o Forever Testament. Hello? Yan ay pagbibigay sa Diyos. That is a heart. Amen po ba? Hello? Tandaan po natin to. Mahirap pong sabihin na tayo anak ni Abraham. And yet, we neglect one of Abraham's most fundamental and noteworthy acts. Tandaan natin. Mahirap yun. Isipin mo yung mismo binigay niya, kaharap niya ang Diyos, si Melchizedek. Wala naman nagturo sa kanya kung ano ibibigay niya. Wala nagturo kay Abraham. Puso. Sabihin mo, nasa puso kasi. Gusto niyang mag-bless, gusto niyang ibigay. Desire niya ang Diyos. Minsan dyan natin makikita, saan ba yung desire mo? Sa pera o sa Panginoon? Ito na yun, Panginoon o pera? Minsan nagtatalo yan. Huwag mong gawin yan. Ayusin mo yung prinsipyo na niyayakap mo. Naintindihan ba natin? Kung sa Panginoon, sa Panginoon. Naintindihan ba natin? Huwag natin pairalin ng pera. Pera, susunugin niya. Amen po ba? Nagbibigay ako na ikapo bilang espiritual na inapo ni Abraham, ang ama ng matatapat, faithful. Siya po yung ama ng mga matatapat, ama ng mga faithful people of God. Amen po ba? So dapat bigay natin ang ating ikapo. Kaya walang pagtatalunan Amen? Kung mag-aaral lamang tayo, huwag tayong makinig doon sa mga natutunan natin. Sabi nila, hindi na kailangan ng ikapo, kailangan na lang ang offering. Huwag natin yakapin yung mga katuruan na yun. Makasama ka sa kapahamakan. Napahamak sila, gusto naman nila, mapahamak ka din. Amen po ba? Gusto ba natin mapahamak? Huwag na nating sundin ang Panginoon. Bakit tayo nagbibigay? Dahil mahal natin ang Panginoon. Sige po, tumayo po tayo lahat at dalhin po natin ang ating kaloob sa Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We magnify your name, Lord God. Hallelujah. Pag-pray mo. Pag-pray mo dito. Hindi. Nahiya si misis ko mag-pray. Sabi ko, pag-pray mo. Hindi ka. Pag-pray mo dito. Dito. Siya mag-pray ng offering natin. Dali. Ayan, siya po mag-pray ng offering natin. Mahal naman ko ito talagang. Sabi po, iunat po natin ang ating mga kamay sa offering. Panginoon, maraming po Yes. salamat, Lord, sa hapong ito, Thank you, Lord. Thank Jesus. you, Lord.
Lord, for your goodness, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga kaloob na ito na ibinigay mo sa amin, O God. Tunay, Lord, na kami ay may heart, O God, para magbigay, O God. At ito ay alam namin na gagamitin mo for your kingdom, Panginoon. Amen. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng ito, Lord. Ikaw ang nagbigay nito, Panginoon. Ikaw ang naglagay sa amin sa seed, Panginoon. Yes. At ikaw, Lord, ang naparangalan sa lahat ng ito. Bless mo, Lord, ang lahat ng mga nagsipagbigay, Lord. We pray na patuloy na ikaw, Lord, ang maitaas ng bawat isa. Thank you so much for this blessing. So, God, sa iyo lahat ang kapurian in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, makaupo po tayo at ako, nahihiyang-hiya. Mamaya, lagot ako. So anyway, mabuti ang Diyos. Amen po ba? So maganda makasunod po tayo sa ating mga pinag-aaralan. Ano? Kasi ang pinag-aaralan po natin ay ang ating the power of the Holy Spirit. No? Kung meron pong problema, inulit ko doon sa mga nanonood, nakikinig, ano nyo lang po ako, i-comment nyo lang at kung may mga problema, hindi nyo narinig yung boses ko, i-comment nyo lang po ako kasi wala pong nakabantay sa akin sa ibang network o sa ibang area para makita yung move. Ano lang po, solo lang po tayo dito. So pinag-aaral lang po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at kailangan po natin maintindihan ito. Amen po ba? Tandaan natin, ang kapangyarihang kumikilos sa atin ay yung manifestation ng Holy Spirit. Tandaan natin, tayo po yung mga anak ng Diyos. Kailangan we're under the manifestation of our God. Hindi po manifestation ng mundo, hindi po manifestation ng kaaway, ng diablo. Kailangan manifestation po ng Panginoon. Sabi mo, manifestation ng banal na Espiritu. Hallelujah. So, pinag-aralan po natin, the Greek word translated manifestation means is wala po ang aking ano. Pakitawag siya. The Greek word translated manifestation means to display, no? To show and to give evidence. So, napakasimple lang po ang ibig sabihin na ito ay yung pagkilos ng Diyos. Yung pinapakita niya. Kaya manifestation pinapakita niya. Walang iniwan sa, kunwari, ito ang tao, kumikilos siya sa tao. Amen po yan. Ayan na, nagmamanifest ang Holy Spirit, nagbibigay niya yung power niya, pinapakita niya yung evidence na siya ay kasama natin. Amen? Naintindihan ba natin? So, ang presensya ng Espiritu ay magmamanifest sa ilang paraan sa bawat isa para sa kabutihan ng lahat. Tandaan natin yan. Magmamanifest siya sa isa, pero para sa kabutihan ng lahat. So, tandaan natin, pinapakita ng banal na Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng bawat isa sa atin bilang paraan ng pagtulong sa buong simbahan. Kumikilos siya, nagmamanifest siya, bibigyan kanya ng tinatawag na gift of the Holy Spirit, binibigyan kanya ng mga ability, paano tumugtog, sumayaw, kumanta, etc. At gamitin niya ng Panginoon sa ating simbahan. So napaka-importante po kasi na maintindihan natin yung power ng Holy Spirit, yung pagkilos ng banal na Espiritu. Tandaan natin, sa bawat isa sa atin, ang Espiritu ay nagmamanifest sa isang partikular na paraan para sa ilang kapakinabangang na layunin. Dahil kapaki-pakinabang po at very, very important po ito sa atin. Dahil ang pagkilos ng banal na Espiritu ay dapat doon tayo nananahan, doon tayo nagde-depend, sa Kanya lamang tayo maasa, at siya lamang ang ating tatanggapin na manifestation sa buhay nito. Hindi natin tatanggapin ang manifestation ng kung ano-anong Espiritu. Amen po ba? Hindi natin tatanggapin ang ano-anong manifestasyon ng mga tao. Dahil yan, minsan ay bubulahin ka ng tao, lulukohin ka ng tao. Hello? Ang manifestation ng Holy Spirit ay kompleto po. Pati yung warning, pati yung pagtuturo, pagdidisiplin, lahat. Warning, inulit ko po. Minsan, minawarningan tayo. Minsan, sinasabihan tayo in advance. No? Kaya nga, kung mamumuhay tayo under His manifestation, makikita mo, sa buong area ng buhay mo, nababantayan ka ng banal na Espiritu. May pinapaalam
may sasabihin. Meron siyang instructions, meron siyang warning, meron siyang rebuke, meron siyang, hello, kumpleto po. Hindi po kulang ang banal na Espiritu. Tandaan po natin yan. Diyos, ang banal na Espiritu ay nais niya na bigyan tayo ng di pangkaraniwang manifestation, the supernatural manifestation. Sa prayer ko nga, minsan, sinasabi ko na let your supernatural move, Lord, dominates this natural move. As simple as that. Kasi kailangan natin maintindihan yun na yung pagkilos ng Diyos, yung makalangit na pagkilos ng Diyos ay dapat umiral to sa buhay natin. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, nasa pandemic tayo. Sino dapat ang umiral na pagkilos sa panahon ngayon? Meron bagyong daraan, I don't know, si Rolly, paraan na ata ngayon. At I don't know kung dumaan na rito sa Manila or what, hindi ko alam yung track niya. No? Pero kailangan maintindihan din natin. Ang tinig natin ay dapat open sa banal na Espiritu. Because yung manifestation niya, hindi ko sinasabing hindi mo alam, ipapaalam sa iyo ng banal na Espiritu. Tandaan po natin. Ito ang kapangyarihang iiral sa atin para masagot ang ating mga dalangin at magtatagumpay tayo sa bawat aspeto ng ating buhay. Hello? Naintindihan po ba natin? Katulad nga ng ano ang manifestation ito ng Espiritu na binibigay sa bawat mananampalataya? Una-una, ito yung nagsasalta sa iba't ibang wika na pag-aralan natin nakaraan. Ano sabi rito? Sa Mark 16:17, ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda na kapangyarihan. Ano raw? Tanda ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalta ng ibang wika. So that is the manifestations of the Lord. That is the move of God in our life. That is the evidence na tayo nabaptize ng Banal na Espiritu. Speaking in tongues, napaka-importante kasi sabi ko nga sa inyo, minsan may mga panalangin, alam natin, ipapanalangin natin, naabot natin, pero may mga panalangin na hindi natin na maabot. Na minsan may nangyayari na palang sa sakuna na ang Holy Spirit, ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya dapat manalangin tayo in speak in tongues, in prayer in tongues, rather. Dahil kapag nag-pray in tongues ka, makikita mo yung hindi mo nakikita, na ang Diyos lang ang nakakita. At naipanalangin. At nagkaroon ng kasagutan. Amen po ba? Because we believe in that power. We believe in that manifestation. So wag natin limitahan ng Diyos sa buhay natin. It's just because of ayaw mo maniwala sa speaking tongues dahil yan itinuro lamang sa iyo ng tao na kasi hindi niya na-experience ang speaking in tongues. Kaya ngayon pinasa niya sa iyo, kaya ngayon naniwala ka. Masabi pa nga nila, kapag nag-speaking in tongues, yung diablo daw ay tatalon sa iyo dahil salita raw ng diablo. Alam mo mga kapatid, that's hindi ata nag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat maintindihan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, ano pa ang manifestation ng Banal na Espiritu na ibinibigay sa bawat mananampalataya? Ang paraan ng pagsamba natin sa Espiritu o in the Spirit. Tandaan natin. Naturo ko na yan mga nakaraan, kaya hindi ko nababaybayin ang buong buo ito. Hello? So, ang paraan ng pagsamba natin sa Espiritu o in the Spirit. That is the manifestation of the Lord. That we worship Him sa pamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Amen po ba? At sabi niya sa John 4:23-24, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. This is the move of the Holy Spirit. Yung Espiritu yan, small letter S yan. Spirit po ng tao yan. At sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu sa katotohanan. So gusto niya yung manifestations niya. Gusto niya yung pagkilos niya, yung display. No? Paano niya di-display ito na yung pagkilos na maramdaman mo, makita mo. That is His evidence na siya ay kasama natin. And even today, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. Ay nasa kalagitnaan natin, naghihimala ang Diyos. Kung kapatid, kung naniniwala ka lang sa himala ng Diyos, naniniwala ka sa manifestation ng Banal na Espiritu, and that is the display of His power, I tell you, hingin mo ang dapat mong hingin sa oras nito. Because God is with us. Samantalahin natin. Nung nandun ako sa First Church, sabi ko, may masakit sa tagiliran ko, Lord, sasamantalahin ko yung presensya mo. Father, heal me right now in Jesus' name. By your stripes. Kiniklaim ko yung ganon. Kaya yung tagiliran ko dito, yung back pain ko before, dahil nasa back pain ako before, naiibsan, nawawala. Ngayon wala na yung back pain ko.
Kung nakikita niyo ako dati, para akong yung Ninja Turtle, na meron akong ano dito sa likuran. Kumaatin ako ng church for how many months yon? No? Nagpapapiti ako before, physical therapy. So, nagsuot ako ng ano, kalimutan ko na tawag doon. Best ba yun or what? Kalimutan ko na. So anyway, hindi mo. So, ang special na anointing na nagbubuhat sa Espiritu Santo. The anointing of the Lord. Kaya nga sinabi niya, si Paul depended on the manifestation of the Spirit. So sa 1 Corinthians 2:1-5, mga kapatid, nang ako'y pumarihan, pinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa magitan ng malalim na panalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Kristo Jesus na ipinako sa krus. That is the manifestation of God. Yung naturo sa Kanya, yung nalaman niya, yun ang tuturo niya, hindi yung galing sa sarili niya. Very dependent si Paul sa manifestation ng Panginoon. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa panalta at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit na matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. By the power, by the testimony of the Holy Spirit, the manifestations of the Holy Spirit. Doon kumikilos si Pablo. Hindi siya kumikilos under the influence of other people, and even sa sarili niyang influensya. Hindi siya doon hindi yun ang batayan ng kanyang sasabihin. It is the same with me. Kaya makikita niyo marami akong verses dito. Hindi ako gumagawa ng mga istorya dito. Because I want the power, I want the word and the power of the Holy Spirit mag-manifest yan sa atin. Amen po ba? Kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Kaya pag sinare mo ang Word of God, no? Yan ang ginamit mo, yan ang means ng yung yan ang mga foundation and everything, ng base ng pagtuturo mo, makikita yan sa buhay ng mga tao. Yung kanilang pananalig. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, ang kapangyarihan kumikilos sa atin, ang manifestation ng Espiritu Santo, ang tanong ko, ano ang mangyayari kung hindi natin i-allow ang manifestation ng Espiritu na mag-operate sa ating buhay? Kung ayaw natin na ang manifestation niya ang kumilos sa ating buhay. Paano kung ayaw natin? Ano mangyayari? Diba? So, kailangan maintindihan natin na ano dapat natin gawin. No? Ano mangyayari kung hindi natin i-allow ang manifestation of the Holy Spirit? Una-una, sabihin ko sa inyo, huwag mong hadlangan ang Espiritu. Maintindihan ba natin? Don't vex or don't parang tayo ang nagiging dahilan kung bakit nahadlangan natin o bakit hindi natin naranasan ang manifestation ng banal na Espiritu. Kaya huwag nating hadlangan. No? Huwag tayo ang maging dahilan kung bakit hindi kikilos sa banal na Espiritu. Sa 1 Thessalonians 5:19, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Naintindihan ba natin? Kasi kapag hinadlangan natin siya, ano ang mararanasan natin sa buhay? Kapahamakan. But, anak tayo ng Diyos, we belong to His kingdom. Kailangan niya ang umiiral sa buhay natin. Huwag kontrolin, huwag pigilan ang kanyang pagkilos. Tandaan po natin na. Hello? Huwag kailanman supilin o suppress ang banal na Espiritu. Sinusupil natin. Ayaw natin kumilos. Kasi alam mo, kaya yan na nangyayari sa atin. Kung ba't di natin maranasan ang kilos ng banal na Espiritu, hindi tayo makapakinig sa Kanya, hindi natin marinig, nananalangin tayo, wala. Ang narinig lang natin, lagi yung boses natin, yung isip natin, yun ang nadidinig natin. Bakit hindi natin marinig? Kasi we suppress, sinusupil natin. Ayaw natin maniwala, no? Ayaw natin maniwala na siya ay kikilos sa atin. Siya magmamanifest, siya mag-ooperate sa atin, siya mag-move sa atin. Dapat ganon. Hello? Naintindihan po ba natin? At di po mahirap gawin.
Huwag kailanman supilin o isuppress ang banal na Espiritu. Huwag mong patayin ang apoy ng Espiritu. Don't quench the fire of the Holy Spirit. Habang nagliliyab yan, huwag mong patayin. Huwag mong alisin. No? Naintindihan mo natin? Hindi natin gawain bilang Kristiyano ang magpatay ng apoy ng banal na Espiritu. Hayaan natin mag-apoy yan, hayaan natin mag-alab yan, hayaan natin na yan ay magliyab at hanggang saan niya gusto tayong gawin. Because that is His manifestation. Kapag sinupress natin yan, pinatay natin ang apoy ng banal na Espiritu, ano ang mararanasan natin manifestation? Parang ginawa na natin na wag na siyang maghari sa ating buhay. Kapag yung apoy niya, nag-aalab yan, kumikilos siya. Hello? Ang banal na Espiritu ay hindi po nananatiling tulog. Kahit kailan hindi po siya natutulog, siya ay, sabi nga, yung power niya is dynamic. Yung power niya ay patuloy at patuloy na nagliliyab upang lalong maranasan natin ang pagkilos niya sa buhay natin. Hello? Amen po ba? Amen. Kaya yung kalungkutan ay walang parte sa buhay ng banal na Espiritu. Kaya gusto niya maging masaya tayo. Amen po ba? Amen. Huwag mong hadlangan ang Espiritu. Huwag kang matakot sa inspiration. Sometimes the Holy Spirit will inspire you. Hello? To do this and to do that. Hello? Kailangan mo bang matakot sa inspiration? Sa ni-inspire ng Holy Spirit? Kailangan ba? Hindi. Amen po ba? Kaya bakit ka natakot? Dahil ba sa malayo ka sa tinatayuan mong doktrina, sa natutunan mo sa mga ina-idol mo, mga preachers? Ganun ba yan? Minsan yun ang dahilan no? Kaya ayaw mo mag-speaking in tongues, it's because baka pagtawanan ka ng mga kasama mo, yun ang katotohanan. Kaya sabi ko sa inyo, wag kayo mag-aaral sa preachers, mag-aaral kayo saan? Sa banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi tayo dapat mag-aral sa kanila. Amen po ba? Nawawala? Hindi tayo dapat mag-aral sa kanila. Mag-aral tayo sa banal na Espiritu. Okay sila, magtuturo sila. Pero pag taliwas sa salita ng Diyos ang kanilang tuturo, huwag mo siyang tanggapin. Amen po ba? Natatakot tayong kutsain tayo ng mga kasama natin kasi taliwas yung doktrinang niyayakap natin. Pero ano ba ang totoo? Di ba? Ang totoo, tayo dapat ay, maniwala sa manifestation ng Holy Spirit. Hello? Meron pa nga akong narinig niya na huwag tayo mag-vision. Huwag nating yakapin ang vision. Samantalang ang sabi ng salita ng Diyos, my people perish for lack of vision. Vision from the Lord, hindi yung vision mo sa sarili mo, one day, meron ako 10 SM. No? Anong SM? Smoky Mountain? Yung ba yung SM na gusto mo? Hello? So, hindi po dapat ganon. Huwag mong daigin ang banal na Espiritu. No? Ano yung huwag mong daigin ang banal na Espiritu? So, paano paraan natin madadaig ang banal na Espiritu? Truth, sa pamagitan ng kagustuhan natin, na yun ang manaig. No? Yung bang, kung ano yung nararamdaman mo, yun ang gusto mong gawin. May pinararamdaman ang Holy Spirit, ini-ignore mo. Mayroong gusto mong gawin ng Holy Spirit, ayaw mong pakinggan, nine-neglect mo. No? Ini-ignore mo siya, hindi mo pinapansin. Ang sabi ng Banal na Espiritu, manalangin ka ngayon. Ayaw mo manalangin. Sinabi ng Banal na Espiritu, ipatong mo yung kamay mo sa may sakit. Ayaw mong ipatong. Bakit nahihiya ka? Kaya nangyayari, nadadaig ang Banal na Espiritu. So, if you are a good listener, kung ikaw ay hindi ko siya sabing hindi ka tunay na Kristiyano, ang masasabi ko ay tunay kang Kristiyano, pero dapat makinig ka sa Banal na Espiritu. Yun ang priority mo. Ako habang nagtuturo ko sa inyo, priority ko is the Holy Spirit. Kung ano sasabihin niya sa akin, kaya minsan makikita mo, nagpo-post ako. Sinasabi ang Banal na Espiritu. Hello? Hindi ko ini-ignore yun. At hindi ko sasabihin na para bang ako dapat masunod, Panginoon. Ikaw, wala, malayo ka. Nasa heaven ka, ako nandito. Ako may hawak ng mic. Hindi po pwedeng ganon.
Kahit na tinuturo ko sa mga worship leaders, sa mga tumutugtog, makinig tayo sa banal na spirito. Dahil yan ang magpapatunay na tayo ay naniniwala sa manifestation niya. Alam mo, minsan, gusto ng Holy Spirit mag-share tayo. Minsan, nahihiya tayo mag-share ng gospel. Nahihiya tayo mag-lay hands on the sick. No? Kasi baka hindi sila gumaling. Meron pang ang katuwaan dati, lahat daw ng pinatungan niya ng kamay na matay. Ilan na yan? 4, binibilang niya pa yun. Alam ata Sister Malu, no? So, makikita mo, nagtatawanan tayo. Nahiya tayo na mag-prophesy, baka magkamali tayo. No? Kasi, ang problema, hindi natin alam kung sa Holy Spirit yung nag-udyo o hindi. We don't practice the leading of the Holy Spirit. Di tayo nagpa-practice sa leading ng Holy Spirit. Lagi tayo nagpa-practice sa leading ng ML na naman. Ano ba narinig ko? Ba't may sumisigaw na ML? Ano ba ML? Master League? Mobile Legends. Master League na. Hello. Mobile. Laging yun ang ating nayayakap. Kaya yun ang laging laman ng ating isip. Yun ang laman ng ating puso. You know? Hello? Minsan nahiya rin tayo mag-pray, baka mali-mali yung masabi natin. Ay, kita mo Sister Malu, very bold, pumunta rito. Oh. Di ba, nag-pray? Oh, ganun lang yun. Kailangan ba matakot tayo mag-pray? Minsan, nagpe-pray tayo sa kainan. O, ikaw, kakain tayo, ikaw na mag-pray. Ikaw na. Ba't ako? Ikaw na. Bakit kang gano'n na ng mga bata? Hello? Amen po ba? So, it's a privilege to work in the kingdom of God. Nasimulan mo kapag ikaw mag-pray ka. So, makikita mo yung boldness, ilalagay siya ng Holy Spirit. Huwag mong hadlangan siya. Kasi minsan nahadlangan natin eh. Amen? Gusto niyang ikaw maging leader, ayaw mo. Gusto niya ikaw ay gamitin niya sa kanyang kaharian, ayaw mo. So, ano mangyari? Ganun ba dapat? Dapat bold tayo at pagmalakit natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Hindi tayo parang keme-keme or walang say or whatever. We're the soldier of the living God. Amen? Kapag sundalo ka ng Panginoon, pakita natin na tayo sundalo ng Panginoon. Hello? Kahit na balo-baluktot yung salita natin. Amen po ba? At one day, tutuwid din yan. Tapos pag nasa heaven ka, tuwid na yan. Amen po ba? Nabihiro lang. He reigns in our lives. No? Pakita natin na siya naghahari sa buhay natin. Minsan tayo, proud pa tayo kapag tayo ay Jeff Rocks. Minsan proud pa tayo kapag tayo ay may suot na pink, ano ba yung pink lady ba yung ano yun? Ano ba yung pink ano? Blackpink ba yan? Sipin mo. Ewan ko. Hindi ko alam. Minsan, mas proud tayo kapag gano'n itsura natin. Minsan, mas proud pa tayo kapag ang mga artista na ginagaya natin ay nakikita sa atin. Mas proud pa tayo eh. Di ba totoo? Hindi po ako galit ha. Nagpapaliwanag lang po ako. Amen po ba? Hello? Minsan proud pa tayo eh. Kung ano yung trend at nang ginagawa natin, proud pa tayo eh. Oo, minsan ganun talaga. Pero hindi dapat eh. Dapat alisin natin. No? Kung nakita natin yung mga tao, mahilig sila mag-cellphone at mahilig sila sa ganito, gagaya naman tayo. Hello? Nakita natin yung mga, ewan ko, hindi na kasi ako nanonood ng TV sa mga artista. Wala na akong alam, kaya wala akong ma-example. Kaya pastor, simulan mo na manood para susunod may example ka na. Hindi pa rin. Bahala na lang ako mag-construct sa isipan ko ng kung ano. Bahala kayo, basta sundan nyo lang yan. Po ba? Hello? Huwag nating hadlangan ang Espiritu. Tandaan po natin yan. Hindi natin makukuha ang bunga ng manifestation ng Espiritu kapag tayo ay hindi naniniwala dito. Amen po ba? Una-una, hindi natin makukuha ang bunga ng manifestasyon ng Espiritu. Una-una, hindi natin matatanggap ang Espiritu sa lahat ng kanyang kabuuan o fullness. Yun po yung isa nangyari. We will receive the Holy Spirit in all of His fullness. Tandaan natin. Matatanggap natin ang Banal na Espiritu sa kabuuan niya. No?
Because ganun siya mag-operate sa kalooban ng Panginoong Hesus. Sinusunod niya ang Panginoong Hesus. Kasi, and the fullness of the Holy Spirit is, alam mo, kung pag siya ay magmamanifest sa whole areas ng buhay mo. At ganito lang kasimple yan. Ang Panginoon nakaupo po sa kanang trono ng Ama. Amen po ba? Seated at the right hand of the Father. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dahil ang Ama ay nasa Kanya, at kung ano ang isip, puso, everything ng Ama, ay alam ng Panginoong Hesus. At yan ang sasabihin niya sa Holy Spirit na nandito sa atin, kasama natin ngayon. At ang sabi niya, walang pakikinggan ang banal na Espiritu, kundi lahat ng sasabihin niya. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. It is the same with the Lord Jesus Christ. Nung siya nasa lupa, wala siyang ibang pakikinggan, kundi lahat ng sasabihin ng Ama sa Kanya. By the Holy Spirit naman. So, ganun din po ngayon. Amen po ba? Kaya, sino magpapaalam ng kalooban ng Diyos sa atin? Ang banal na Espiritu. Makikilala natin ang Panginoong Jesus sa pamagitan ng banal na Espiritu. Matututunan natin ang tamang bagay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Makakamit natin ang mga himala, makakamit natin ang mga supernatural move, makakamit natin ang healing, makakamit natin ang lahat ng gusto mong makuha, lalo na sa kalooban na sa pamagitan ng banal na Espiritu. Naiintindihan po ba natin? Kaya, kung hindi tayo maniniwala sa manifestation ng banal na Espiritu, hindi natin makukuha ang bunga ng manifestasyon ng banal na Espiritu. Hindi tayo magiging saksi at ang isang tao ay papunta sa impyerno. Tandaan po natin. Ulitin ko, hindi natin matatanggap ang Espiritu sa lahat ng kanyang kabuuan o fullness. Kung hindi tayo maniniwala sa manifestation ng banal na Espiritu. Sapagkat yan ang bunga na dapat natin makuha sa manifestation ng banal na Espiritu. Pangalawa, hindi tayo magiging saksi at ang isang tao ay papunta sa impyerno. Ano nangyari sa kay Philip at saka sa eunuch? Sa Acts 8:26-31, pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta patungong timog. Sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza, ito'y ilang daan. At tumindig nga siya, sumunod siya. Sinabi ng anghel, di ba? Hello? At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan na reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Gusto niya kasi malapit ang puso niya sa Panginoon. Sa verse 28, siya pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe, binabasa niya ang propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu, nagmanifest ang Holy Spirit kay Felipe. Yun ang sinasabi ko. Minsan may tuturo ang Holy Spirit. May sasabihin sa puso mo, may lalagay, sumunod ka. That is His manifestation. Lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito. Yun ang sinabi ng banal na Espiritu sa kanya. At anong ginawa niya? Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaiah na propeta at sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Yan ang tinanong niya sa eunuko. Sinabi ni Felipe, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? Sinabi ni Felipe, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? Kanyang inanyahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. So kung makikita mo dito, nagsalita ang banal na Espiritu. At sumunod si Felipe. At tingnan natin nangyari sa verse 37. Tumalon lang tayo. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. So you see, nananampalataya ng eunuko. At ang pagdating nung verse 38, ang sabi rin, inuutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. So makikita mo, kapatid, no? Kapag hindi tayo naniwala sa bunga ng manifestasyon ng banal na Espiritu, hindi tayo magiging saksi at ang isang tao ay maaring mapunta sa impyerno. If you want to be a witness of Christ here on earth, we have to believe sa bunga ng manifestation ng banal na Espiritu. Naintindihan ba natin? Kailangan natin maniwala. Amen po ba? Hindi tayo dapat magpadala sa
anumang uri ng kawalan ng pagtitiwala, paniniwala sa banal na Espiritu. Pangatlo, hindi tayo mabubuhay sa tagumpay. Ang papuri at pagsamba ay naghahatid ng tagumpay. Tandaan natin yan. Kung hindi tayo maniniwala, amen po ba? Ang bunga ng banal, hindi natin makukuha ang bunga ng manifestasyon ng Espiritu kung hindi tayo mabubuhay sa tagumpay. Walang victory sa buhay natin. At pag-aralan natin ang praise and worship, no, tuwing Friday, naghahatid ito ng tagumpay. So, tingnan natin sa 2 Samuel 23:1 and 2. Narito ang mga huling pangungusap ni David, tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse. Salita ng lalaking ipinadakila ng kataas-taasan Diyos. Ang prinsipeng hirang ng Diyos ni Jacob, ang naging matamis na tinig ng Israel. Ano sabi sa verse 2? Nangungusap sa pamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Yan ang sinabi ni Haring David. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Hello. So dapat mayakap natin tong salita ng Diyos na dapat ay makita natin na talagang sa pagitan ng pagpuri at pagsamba, makikita mo ang tagumpay. Amen po ba? Kaya nasa puso natin ang salita ng Diyos at nasa bibig natin lalabas yan. The abundance of the heart, the mouth speaks. Then, we will experience His victory. Naintindihan po ba natin? Hello? Kung hindi natin yayakapin ang bunga ng banal na Espiritu o bunga ng manifestasyon ng banal na Espiritu, hindi tayo mabubuhay sa tagumpay. Amen? Kailangan maniwala tayo sa manifestation nito. Amen po ba? Even in Philippians 3:3, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, circumcised, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo ang ating kagalakan. He is our victory. Amen po ba? Ang pagsamba, ang pagpuri at pagsamba ay naghahatid ng tagumpay sa atin. Amen po ba? So, puri at sambahin natin. Amen po ba? Ano sinabi sa Amplified Bible? No? English po itong basahin ko sa inyo. For we Christians are the true circumcision, who worship God in spirit and by the Spirit of God. Amen? Who worship God in spirit sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. See? Kaya doon tayo magtatagumpay. Nagsasamba tayo, nagpupuri tayo. Yes, gagamitin natin yung Espiritu natin at ang katotohanan, pero sa pamagitan niya ng banal na Espiritu. Pangapat, hindi mawawala ang ating kaloob o tungkulin, gift or calling, kundi nawawala yung init o nanlalamig at nakababagabag pa. Yung po minsan nangyayari sa atin. Hindi mawawala yung gift or calling na binigay siya. Pag binigyan ka na ng gift of healing, gift of prophecy or whatever na binigay siya ng Lord, hindi mawawala yan. Pero tandaan natin to. Ang nawawala po sa atin ay yung init. O nangyaring nanlalamig tayo. At sometimes, nababagabag pa tayo. We become boring. We become para mga nawawala na tayo sa sirkulasyon. Nawawala yung originality. Kumbaga sa bagay, nawawala yung naluluma ang isang bagay. Huwag natin puntahan yon. Kapag di tayo naniwala sa manifestation ng Banal na Espiritu, sa pagkilos ng Banal na Espiritu, maaring maluluma tayo, mababurn out tayo, and maybe even backslide. Naintindihan natin? Kasi nawawala na po yung sigla sa puso mo. Hindi ka kasi naniniwala sa manifestation ng Holy Spirit. Kaya napaka-importante po ito. Amen po ba? Kaya ito po masasabi ko. Sinabi po ito sa verse, 1 Corinthians 12:13. For we were all baptized by one Spirit. Sino po na baptized in one Spirit? Tayo po. Into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given
the one Spirit to drink. Amen po ba? Ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Maniwala tayo sa kapangyarihan na kumikilos sa atin. At ang kapangyarihan na kumikilos sa atin ay yung manifestation ng banal na Espiritu. Yung pagkilos. Kung maaari nga, saliksikin natin ng Bible, Lord, ano ba yung mga manifestations mo, Holy Spirit? Ituro mo sa akin upang lalo kong mayakap ito, lalo ko itong puntahan, ito ang pagpursigyan ko. Hindi na ako mag-ML, tuloy, David? Okay. Hindi na, hindi na ako manonood ng mga kung ano-ano. Hindi na ako K-pop? Ano narinig ko siya? K-pop? K-pop drama ba yun? Ano ba? So, hindi ko pupuntahan yung mga bagay na walang saysay para sa akin buhay. Natatakpan tuloy yung eagerness ko sa salita mo, natatakpan ng mundo. Amen po ba? Ano pa? Insya? Ano? Hindi ko na. Korean novela, mga ganon. May mga sinasabi kasi yung crowd natin dito. Gusto mo ilipat ko yung page na. Diba? So, yun po we were all given the one Spirit to drink. Kaya yun ang maganda Amen po ba? Hello? Ano pa sinabi sa Ephesians 1:13-14? Maaring ito na yung pinaka-last verse ko. Tama. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed. Ano raw? Sealed. Sinelyuhan tayo with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Sinelyuhan ka ng banal na Espiritu So, sa pagkaselyo ng banal na Espiritu sa atin, siya yung guarantee, initial deposit o deposito sa atin of our inheritance na dapat tumatakbo tayo under Him. Dapat ang manifestation niyang inaasam natin. Dapat puntahan natin kung saan natin mararanasan siya. Pwede mo sabihin, Pastor, meron pa bang lugar para mararanasan siya? Hindi po yung ibig sabihin. Ibig sabihin, kung kahit sa kwarto mo, mararanasan mo siya. Ibig sabihin, i-desire mo lang. Puntahan mo lang yun, hindi yung lugar. Puntahan mo lang siya. No? Sabi mo, Lord, I desire you with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Tulungan mo ko, Holy Spirit. Ikaw ang siyang kumilos sa akin. Amen po ba? Huwag nating kalimutan, huwag nating mawaglit sa ating isipan na kasama natin siya everyday. Kahit nagmamaneho ka. Sabi ko nga doon sa kumpare ko na minsan magkasama kami, kapatid, tandaan mo, dalawa tayo dito ngayon, nagkakape, pero kasama natin ang Holy Spirit. Amen po ba? Hindi pwede mawaglit siya. Amen po ba? Kailangan nagmamanifest siya. Pag sinabi niya sa ating, umuwi na tayo. Amen po ba? Kung sasabihin niya, amen? Pag sinabi siya, huwag ka na magkape. Di magkakape. Amen? Amen po ba? So, ganun lang. Ganun lang kasimple yun. Pag sinabi sa'yo nga, kasi nag-hyperacidity ka, tapos kape ka pa ng kape, o hindi ka na magkape. Hindi na ako nagkakape. Okay, tama. Ganun lang kasimple yun. Hello? So, ang ganda-ganda kapag ang banal na Espiritu, ang pinaniniwalaan natin, nagmamanifest sa atin. Amen po ba? Hinihintayin natin yun. Asamin natin, puntahan natin yun. Amen po ba? Tandaan natin, 2020 na. 2020, parang minali na 2020. Ano ba? Sister Mitch, 20... Hindi, biro lang. So, parang pumasok lang sa isip mo. Anyway, hindi po. So, ang ganda-ganda. No? Next year, 2021 na. Promise po yung 2021 next year. Pero marami pong dapat natin maintindihan. Amen po ba? Naintindihan po natin? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. At let's serve the communion, please. Communion po tayo. Ihanda po natin ang mga emblem ng Panginoon na gagamitin natin for this. Amen. Thank you. At manikit. Sige lang po, ihanda po natin ang ating emblem or kung sige lang, take your time at hindi po natin ito minamadali. Ang importante ay ma-serve natin to in a worthy manner kasi ang Panginoon ay
handa siyang ipakita ang pagkilos niya even hindi sa ah, hindi sa ginagawa natin ngayon, no? Actually, gusto ng Panginoon na maintindihan natin ang significance nitong tawag dito, itong communion na to. At hangad natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, let's close our eyes. Hallelujah. Oro lobo shiki ado sonda stana namo sonda. Kyoto stone namo sonda. Toro lebo shiki ado sonda. Kota stana namo sonda. Kapatid, ang emblem na to or ang communion na to, tanda natin ito'y pinagkaloob sa atin to ng Panginoon. Hindi ito isang gawain na parang kumain lang at uminom at mabusog. Hindi po. Ang significance po nito ay yung ginawa niya sa cross ng Calvary. Pinapakita rito na talagang inialay niya yung kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ito yung kapangyarihan na sinasabi ko sa inyo kanina na talagang dadalo ito sa atin. Dumalo ito nung 2,000 years ago, nung siya pinako sa cross. Pero kung hindi kasi ginawa yon, saan tayo papunta? Sa kapahamakan. Pero dahil ito yung pinangyari ng Panginoon at sinabi niya, dumating yung time na sa atin, sa panahon natin, sabi niya, gunitain ninyo ito. Kung maaari, as often as you can. Kung maaari, araw-araw. Pero kapatid, kailangan makita natin yung kapangyarihan na dumadali dito. Sa magitan ng hawak mo na bread, hawakan mo yung bread. Alam mo ba ang kapangyarihan dumali dito? Ang kagalingan sa iyong mga sakit. Ano mang uri ng sakit, maliit man ito o malaki, pinatay na to ng Diyos sa cross ng Calvary. By His stripes were healed 2,000 years ago. Ayan yung kapangyarihan na sinasabi ko sa iyo. Dumalo ito dahil sa sobrang pag-ibig niya sa atin. Ayaw niya ni isa sa atin ay meron na magkasakit. May sakit ka sa likuran, sa back pain. Gusto alisin ng Diyos na maaari nga masakit ang iyong mga kasukasuhan, whatever. Yan ay pinatay na ng Lord sa cross ng Calvary. Huwag na natin yakapin yan. Yes, we have to pray for that. Nararamdaman kasi natin. Pero huwag mo yakapin. Huwag yan manahan. Huwag yan ang mangibabaw sa'yo. Ang mangibabaw sa'yo, sinabi ng Panginoon, pinatay na sa cross ng Calvary ang sakit. By His stripes were healed. Yes, that's it. Magaling na tayo. And even itong grapes na to, representing the blood of the Lamb, alam mo ba kung anong kapangyarihan dumali rito? Kaligtasan. Kaligtasan na walang pwedeng makapagbigay nito kundi ang dugo ni Kristo. It is only by the blood of the Lamb kaya tayo maliligtas. Dahil sa magitan nito, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng yung kapangyarihan na dumali na yun, binigyan niya tayo ng kapatawaran. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. At yan yung sinasabi kong power na nagmamanifest sa atin. Sige, tayo po'y manalangin at maganda na suriin natin ating sarili kung ano man yung nagawa natin mga kasalanan. Dahil sinabi ng salita ng Diyos, suriin ninyo ang mga kasalanan na gawa natin. Because the Lord wants us to serve this in a worthy manner. To receive this emblem in a worthy manner. Sa tamang kaparaanan, sa maayos na kaparaanan, sa kaparaanan ng Diyos. Sige, manalangin tayo. Panginoon, maraming po salamat sa oras pong ito. At kung ano man nagawa namin mga pagkakamali, mga kasalanan, whatever, maliit man ito, malaki, taguman ito o hindi, ito man Panginoon hayag, o ito man ay, Lord, sadya o hindi, patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami. Sa magitan ng iyong dugo kami, pinalaya mo na, pinatawad mo na, binigyan mo na kami ng kaligtasan. Lord, linisin mo kami sa mga bagay nito. And I pray, Father God, na mag-manifest ang kapangyarihan mo. Ang kapangyarihan mo
Sa magitan ng bread na to, kami ay pinalaya mo na sa mga sakit. Pinagaling mo na ng mga uri na sakit. Sa magitan ng bread nito, your blood, Lord God, kami ay nakatanggap na ng kaligtasan. Maraming salamat. Forgive us for all those things. In Jesus' name we pray. Amen. Taas po natin ang emblem of bread, representing the blood, the body of the Lord. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, ay kumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin natin ng bread. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Ngayon din naman, matapos magapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inumin sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Inumin natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. Manalangin po tayo. Panalangin po kayo. Panginoon, maraming salamat sa communion na ito na alam ko, Panginoon Diyos, na ito yan. Isa sa mga manifestation mo, Panginoon Diyos. You want to display your power. You want to display your Lord, kung anong ginawa mo sa cross ng Calvary, Panginoon. At dapat namang na ito'y makita ng sanlibutan ang ginawa mo sa cross. Pagbubo mo ng dugo at ang mga latay na tinanggap mo para sa aming mga sakit. Maraming po salamat, kami pinalaya mo na in whom the Son sets free, we're free indeed. Sa mga sakit, sa mga curse of the law, sa mga bagay-bagay, Panginoon Diyos, sa poverty, lalo na sa kasalanan, sa kamatayan, inalis mo na sa amin yan, mga bagay na yan, Panginoon. Kaya Lord God, mag-manifest ang kapangyarihan mo sa amin sa araw-araw ng buhay nito. Lord, I pray that help us, Lord God, na maintindihan itong manifestation mo. Maintindihan ang pagkilos mo sa amin, Panginoon Diyos. Dahil gusto mo na ang kapangyarihan mo ang siyang dumaloy sa amin sa pagitan ng manifestation mo, Panginoon Diyos. Kaya Lord God, thank you. Gawin mo to, Panginoon Diyos, yung mga anak. Lord, ang pagpapala ay manifestation mo. Ang kagalingan ay manifestation mo. Ang pagkaroon ng kapayapaan ay manifestation mo. Kagalakan ay manifestation mo. Lord, gawin mo ang lahat ng ito sa iyo, sa iyong mga anak. Dahil dito ka nalulugod, dito ka maitataas, dito ka mapuputo. Kaya Panginoon, maraming po salamat. Pagharian mo yung mga anak, alisin mo ang takot sa mga puso ng mga anak, especially pertaining to COVID-19. Lord, thank you. Dahil nangako ka, Lord God, if God is with us, who can be against us? And no weapon formed shall prosper against us. Maraming po salamat dahil yan ang salita mo na tatayuan namin, Panginoon Diyos. Alisin ang takot. Pairali namin ang pananampalataya sa iyo, lalo-lalo sa iyong salita. Maraming po salamat. Pagpalain mo yung mga anak, ikaw ang patuloy ni Tata sasambahin sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat for your glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So Wednesday po, start ulit tayo, ano? So hanggat wala pa tayong lugar at hindi pa tayo talaga magkikita-kita. Masyadong limited po talaga. So may nakita po ako sa lugar pero pinag-aaralan pa natin pero hindi pa natin alam kung kailan talaga tayo 100% magkikita-kita. Pero for now, dito po muna tayo sa ating FB Live. Ayun po ba? Nabibless po ba tayo? Amen. So, pagpalain po kayo ng Panginoon, Wednesday, Fridays, and Sundays, mag-invite tayo. Invite natin lahat sila. So, may mga bago po ako nakikita dito. No? Kahit yung mga mag-anak ninyo. Kami po, mga mag-anak namin, invite namin itong mga. So, maganda po na makasama natin sila dito. Amen po ba? So, God bless po. God bless. At I love you. Mag-ingat po kayo. God bless po.